Walang panama ang Golden State Warriors sa mga batang players ng Utah Jazz matapos silang talunin ng Jazz kahit wala pa ang ilan sa kanilang mga pangunahing players. Sa laban na ito, ipinakita ng Utah ang kanilang lalim sa lineup dahil 8 sa kanilang players ang nakapagtala ng 10 puntos pataas. Ibig sabihin, halos lahat ng nasa rotation ay nakapag-ambag sa opensa at nahirapan ang Warriors na pigilan ang kanilang balanced attack. Pero ang talagang nagpasakit ng ulo sa depensa ng Warriors ay ang sophomore big man na si Kyle Filipowski. Nagpakitang gilas ito matapos makagawa ng double-double na 19 na points, 15 rebounds, 5 assists at 2 steals. Sa buong laro, malinaw na hirap ang mga bigs ng Warriors na pigilan ang kanyang galaw sa ilalim ng ring at maging sa pagkuha ng rebounds. Dagdag pa rito, wala rin sa lineup ng Warriors ang kanilang mga pangunahing big men na sina Kristaps Porzingis at Al Horford, kaya mas lalo pang naging mahirap para sa kanila na makipagsabayan sa laki at lakas ng frontcourt ng Jazz. Kung magpapatuloy si Steve Kerr sa paggamit ng small ball lineup, hindi malabong mahirapan ang Warriors laban sa mga team na may malalakas na big men. At kung hindi nila ito maaayos agad, posible na maaga silang magbakasyon pagsapit ng play-in tournament. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Hanggang saan kaya aabot ang Warriors sakaling makabalik at maglaro na si Stephen Curry? Samantala, mukhang hindi pa rin talaga maituturing na tunay na championship contender ang New York Knicks sa ngayon. Sa kanilang huling 5 laro, 3 beses silang natalo matapos yumuko sa Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers at kanina lang sa Los Angeles Clippers. Ang tanging mga kupon ng kanilang tinalo ay ang Denver Nuggets at Toronto Raptors. Sa dalawang laban nila kontra sa mga kuponan ng LA, kapansin-pansin na hirap ang Knicks na pigilan ang mga star player ng kalaban. Kahit maganda ang ipinapakitang numero ni Jalen Brunson, hindi pa rin iyon sapat kung hindi nila kayang kontrolin ang opensa ng kabilang kuponan. Halimbawa na lang sa laban nila kontra sa Lakers kung saan 35 points ang ginawa ni Luka Doncic. At sa kanilang laban naman kontra sa Clippers, 29 na points ang ginawa ni Kawhi Leonard na naging malaking dahilan ng pagkatalo ng Knicks. Kung ganito ang magiging laro ng Knicks pagdating ng postseason, siguradong mahihirapan silang makipagsabayan sa mga malalakas na koponan sa East tulad ng Cleveland Cavaliers, Boston Celtics at Detroit Pistons. Malinaw na kailangan pang palakasin ng Knicks ang kanilang depensa kung seryoso silang makuha ang championship ngayong season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Naniniwala ba kayo na kaya pa rin ng New York Knicks na makarating sa NBA Finals? Samantala, habang nakatuon ang karamihan ng depensa kina Luka Doncic at LeBron James, malinaw na kailangan ng Lakers ng mas maraming scoring options sa kanilang roster. Sa ngayon kasi, 6 lang ang players ng Lakers na nag-a-average ng double digits sa scoring. Para sa isang team na gustong mag-contend sa championship, medyo kulang iyon sa offensive depth. At dito pumapasok ang isang pangalan na tahimik na gumagawa ng ingay sa G-League, si Adu Thiero. Sa laban kontra sa Santa Cruz Warriors, nagpakitang gilas si Thiero at halos perpekto ang ipinakitang laro. Nakapagtala siya ng 25 points, 6 na rebounds at 2 blocks habang 10 sa 12 sa field goal at 5 sa 5 pa sa 3. Ipinakita niya ang kombinasyon ng energy, youth at athleticism na maaaring makatulong sa rotation ng Lakers. Sa panahon na hirap ang team na makahanap ng consistent scoring mula sa bench, maraming fans ang nagtatanong kung bakit hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si Thiero sa main roster. Kung talagang naghahanap ang Lakers ng spark sa kanilang lineup, maaaring nasa system na nila ang sagot. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sinasayang ba ng Lakers ang talent ni Adu Thiero o kailangan lang talaga niya ng tamang pagkakataon? Is once again athletic. Just watch how he explodes to the basket there with his offhand and leg, but at the same time, I mean, he's one of those guys that